Last year kasi, since nawalang orientation, ang students, hindi nila alam kung saan yung rooms nila. Nagdagsaan sila sa lahat ng rooms kung saan sila pwedeng pumasok. Parang pinapasok namin sila para hindi sila magtambak dito sa area, dito sa quadrangle. So ang nangyari, maraming students ang nawalan ng upuan kasi nga in-accommodate ng teacher para lang hindi sila kumalat. Last year, mga bata nakasalampak. And then the media were all over kasi kinukuhanan nila yon. Maraming magulang tsaka bata sa labas, nagpipilit pumasok. Ganon, yun yung mga bagay na na-overlook namin. Tapos, yung mga bata na dapat 45 lang in a class, sumobra. Kasi nga wala silang mga gate pass. Pumasok na hindi pa na-enroll, mga naka-uniform na. So, marami na sa sahig. Last year, na-experience ko na hanapin pa yung classroom na papasukan ko, yung tipo na mag-iikot ka pa sa buong school para hanapin mo yung classroom na papasukan mo kasi. In planning, involving all the stakeholders, all the subjects should participate in the planning. Everyone should be heard in the planning. This year, in-implement namin yung orientation at regular classes na nung May 20. At nung May 21 naman, parents naman ang inorient namin. So, inorient sila sa school rules and regulations, kung saan yung classroom nila, kung sino yung mga magiging teachers nila, at saka kung sino yung mga teaching and non-teaching staff ng school. Nagpa-deliver ang central office, nagpa-deliver ang division office. Ang school naman, nag-provide din ng monoblocks. Kasi so we have several satellite enrollment. Then we had also orientation, a series of orientations by year level, and a dry run that took in May. So today is actually the product of the activities that were conducted since January up to last Friday. As part of our continuous improvement program, gumawa kami ng mga committees na mag-a-address sa bawat problema. So una namin ginawa yan, inanalyze namin what went wrong last year. So just as how we were taught in CI, kailangan nating hati-hatiin yung bawat problemang yon, nag-root cause analysis kami. So una, sabi doon sa lumabas naming pag-aaral, kaya kami gumawa ng mga satellite offices kasi ang early registration, yung mga bata na incoming grade 7 na dumadagsa sa school, ang kiniklaim nila, dito nila intended magpa-enroll pero sa ibang school sila napadala nung kanilang elementary school. So sila naman didiretso dito maghahanap ng kwarto kahit hindi nakalista yung pangalan nila. So ang ginawa namin, kami na ang pumunta sa elementary schools noong January 27 kasi kailangan naming makuha at least 80% ng mga bata from the catchment area ma-enroll na namin as early as possible.
through the early registration ng DepEd. So ang ginawa namin, doon pumunta na kami, nag-assign kami ng mga early registration subcommittees, pumunta sila doon, sila mismo ang kumuha ng pangalan ng mga bata, meron silang letter of intent na binibigay, pirmado ng magulang, nag-conduct na rin kami doon ng special reading assessment para pagdating dito, alam na namin kung saan namin sila ilalagay if there is a necessity for them to be accommodated in the special reading class. So yun, tapos meron na silang, by the time na matapos yung araw na yun, alam na nila kung anong section nila. Dati, yung mga students, kakalat-kalat yan, naghahanap pa ng classroom. Hanapin pa nila kung saang room sila, kung saan sinong teacher nila. This time, hindi. Parang 10 minutes, 20 minutes, settled lahat, nasa loob na, nagkaklase na yung teacher at regular classes na. Si teacher at ang aga, first period, andyan na, nagkaklase na. Dati, naghahanapan pa yan, nagpapapasok pa siya, meron pa siyang listahan. No, ngayon hindi na maayos. Yung mga estudyante, diretso na sa classroom nila, hindi na yung iikot-ikot pa, punta sa cover court, punta sa ganyan-ganyan. Siguro, malaki yung naging epekto niya in the way na naging mas maayos yung opening ng Batasan Hills National High School. Naging maayos yung natin kanina, yung pagpasok ng mga estudyante. Dahil sa, bukod sa kapulisan, mayroon po tayong mga MMDA, LTO and mga barangay na tumulong sa atin dito para sa kaayusan ng sa unang pasok ng mga estudyante natin dito sa Batasan. Maayos yung nila, sistema, para alam nila kung saan sila papasok o saan silang anong room sila, kung sino teacher nila. Ayun yun ang kagandahan na maganda na. Sa ngayon po maganda na ang daloy ng pagpasok ng mga bata. Maayos sila, nakapila sila. Unlike dun nung last year, grabe po siksikan po sila. Oo, tapos ngayon, sa sobrang dami ng bata ngayon, pero maayos ang